Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, palagi natin hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga buhay natin sa pagsunod sa Kanya at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hilingin natin sa Allah, ipagdua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung sakaling dumating yung panahon ng ating kamatayan, ay sa pinakamagandang pagwawakas ng ating buhay. Yan yung tinatawag na husnul khatimah. Ito ay kabilang sa dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo ang pinakamagandang pagwawakas ng aking buhay. Kasama ito sa pinakamagandang dua. Kung hindi natin kabisado yung Arabic niya, kahit sa anong mang lingwahe ay pwede natin ipagdudua sa Allah. Pag tayo ay nakasujud sa pinakahuling sujud natin, pag tayo ay nagtataas ng ating kamay, nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating kalimutan yung mga magagandang panalangin sa Allah at hindi lang puro makamundong bagay ang hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao kasi na palaging nakafocus lang ang kanilang mga dua sa makamundong bagay at nakakalimutan nila na mayroon pa pala tayong pinakamalaking kakaharapin sa kabilang buhay. Kaya sa pinaka-the best na dua, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Itong dua na ito ay doble. Bukod sa nagdudua ka sa kabutihan dito sa mundo, nagdudua ka rin sa kabutihan sa kabilang buhay. Ano pang gusto mong panalangin? Nagdudua ka sa Allah, Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan dito sa mundo at ipagkaloob mo rin sa amin ang kabutihan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi ka nalulugi kapag nagdudua ka ng ganitong uri ng dua. Kasi hinihiling mo sa Allah na magiging mabuti ang iyong pamumuhay dito sa mundo, ang iyong kalagayan. Higit sa lahat, magiging mabuti ang kalagayan mo sa kabilang buhay. Kabilang ka sa mga tao na pagkakalooban ng Allah ng kanyang ni'ma, ng kanyang habag. Pangalawa mga kapatid, lagi natin iisipin na isa ito sa palagi natin ina-advise sa sarili natin. Dapat ang pinakamainam na gawain ng isang mananampalataya bago ka matulog sa gabi, iisipin mo na sa tuwing paglubog ng araw ay nababawasan ang buhay natin dito sa mundo. Dapat magkaroon tayo ng evaluation sa sarili natin . Sa isang araw, ini-evaluate mo yung sarili mo kung ano yung mga ginagawa mo. May assessment ka . Tapos mapag-iisipan mo na yung buhay ko dito sa mundo ay mabilis lang ang buhay dito sa mundo. Pag umabot ka ng 40, 30, huwag ka na masyado makampante kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karamihan sa aking mga umma, ang kanilang magiging buhay pagkaraan ko ay sa pagitan ng 60 at saka 70. Kaya kung titignan natin, sa panahon natin ngayon, bihira na lang yung umaabot ng 100 years. Kadalasan, hindi na umaabot ng 70 at saka 60. Nung kahapon, meron tayong brother dito sa Las Piñas sa Samata. Isang jamaa namin sa masjid na Yumao, kahapon lang. At itong taon na to ay binatilyo, hindi pa siya nakapag-asawa. Namatay siya kahapon, pinaliguan namin, binalot at pinadala sa probinsya. At wala tayong masabi sa kanyang katangian kasi itong taon na to talagang hindi nalilipasan ng oras. At pagdating sa ugali, nasa kanya yung talagang makikita mo na isa siyang Muslim. Yun yung kabutihan na nakikita natin sa kanya. Bakit natin to binabanggit mga kapatid? Kasi ang pinakapunto doon, kapag namatay pala yung tao, magiging kwento ka na lang sa mga tao. Ano mang ginawa mo, ano mang ugali mo o gawain mo dito sa mundo, yun ang sasabihin ng mga tao sa'yo. Kaya proud tayo na sasabihin natin sa isang kapatid natin na Yumao na isang mananampalataya, hindi nalilipasan ng oras ng hindi nalilipasan ng sala. Masya Allah, talagang yun yung hinahanga natin. Kasi lahat naman natin darating sa kamatayan . Hindi natin alam yun. Wala sa edad ng kamatayan. Hindi porket na mas bata ka, binatilyo ka, hindi ka nadadatnan ng kamatayan. Wala sa edad. Hindi porket naman na may apo ka na, may anak ka na, ay nalalapit na sa iyo ang kamatayan. Kasi wala nga sa edad ng kamatayan. Darating at darating yan ayon sa kapalaran na itinakda ng Allah sa atin. Al-mautu ya'ti baghtatan. Yung kamatayan, darating sa atin to ng biglaan. Na hinalin tulad dito na parang isang pintuan na lahat ng mga tao magsisipasukan sa pintuan na yon. Isang isang pintuan ng bahay na lahat ng tao ay papasok doon sa pintuan na yon. Ganon din ang kamatayan mga kapatid. Kaya dapat sa isang tao, kung alam din naman natin sa sarili natin
na tayo ay mamamatay. Iiwan natin anumang meron tayo dito sa mundo. Ang dapat na gawin ng tao, mag-ukit ka ng isang kwento o kasaysayan o gawain na mamanahin ng mga pamilya mo. At magiging proud ang mga kapatiran mo na may pagmalaki nila na Masya Allah si Pulan, hindi nalilipasan ng oras sa pagsasala, aktibo sa pagsasala, palaging nagsasala. Pag gusto mo siya hanapin mo siya sa masjid sa oras ng wakto, doon mo siya mahanap. Nakaka-proud yung ganun. Kasi hindi ka nababahala eh. Kapag namatayan ka ng pamilya na ganun ang kanyang gawain, may pananampalataya, masakit man sa kalooban na nabawasan ka ng isa sa mahal sa buhay, pero ang nagpapagaan sa iyong pakiramdam, yung katangian niya at yung gawain niya. Huwag mo na masyadong damdamin yung sakit na naramdaman mo kasi inshallah nasa magandang katayuan siya ngayon. Kasi isang mananampalataya, hindi nalilipasan ng oras eh. Pero ang nakakalungkot na mangyari mga kapatid, kapag dumating yung kamatayan natin, na yung iniwan natin na kwento sa buhay natin ay puro masama. Tapos yung iniwan natin na gawain, na sa halip na ito ay maging huwaran sa mga tao, sa mga anak mo, sa mga pamilya makabutihan, ay puro kasamaan at paglabag sa kautusan ng Allah. Kaya ang pinakamainam sa atin, gawin natin ang pinakanarapat na gawin ng isang mananampalataya sa Allah, sa pamamagitan ng mabuting asal, gawain ng tao, pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung dumating man ang iyong kamatayan, yun ang sasabihin ng mga tao. Si Pulan, siya ay yumao, isang Muslim, hindi nalilipasan ng oras, hindi nalilipasan ng pagsasala, at napakabait niya, magandang kanyang ugali. Yun ang pinakamagandang iiwan natin na marka dito sa mundo mga kapatid. Kasi magiging proud ang pamilya natin kapag ganun ang katangian na iniwan natin dito sa mundo. Pero kung puro kung kasamaan lang, kasamaan ng ugali at gawain sa Allah, yung iniwan natin sa mga pamilya natin, magiging kwento ka na rin sa susunod na panahon. Lahat ng mga ginawa mong kasamaan ay malalaman ng mga tao yun. Yun din ang sasabihin nila sa'yo. Pagkaraan nilang banggitin, si Pulan ay namatay, idudugtong nila yung gawain mo. Magiging apelyido mo na yung gawain at ugali mo eh. Ganun kasi ang tao eh. Pag namatay ka, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun ang idudugtong nila sa pangalan mo pag binanggit nila yung pangalan mo. Si Pulan namatay. Yung tao na yun, isang Muslim. Nagsasala, nagpa-fasting, mabuting tao. Pero pag masama naman yung gawain mo, ganun din ang idudugtong nila sa pangalan mo. Kaya pinakamainam mga kapatid, mag-ukit tayo ng kasaysayan dito sa mundo, sa kwento sa pamilya natin, sa kapatiran na pinakamagandang kwento na maging huwaran sa kanila sa darating na panahon na mapupulutan nila ng aral, gagayahin ng mga susunod sa atin. Higit sa lahat mga kapatid, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo basta-basta datnan na kamatayan, maliban na lang na tayo ay makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kami ay nagdudua sa iyo na biyayaan mo kami ng pagbabalik loob sa iyo bago kami datnan ng aming kamatayan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.